Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Madalas nilang sabihin, kapag may dalawang babaeng laging magkasama, magkaibigan yan. Pero sa kaso ni na Christine at Lara, baka mas tama ang tawag na magkaribal. Si Christine, tahimik, seryoso, laging nasa top ng klase. Isang tipong hindi mo mapapansin agad sa party, pero siguradong siya ang pipiliin ng teacher na maging group leader. Si Lara naman, palakaibigan, maingay, may aura, at laging palangiti. Sikat sa campus, laging laman ng kwento, at tipo ng babaeng effortless ang dating kahit walang ginagawa. Si Christine ang tipong papansinin mo kapag may kailangan ka. Si Lara ang tipong hindi mo malilimutan kahit hindi mo pa siya nakikilala. Magkaiba sila. Pero sila rin ang mag-best friend na halos hindi mapaghiwalay mula high school hanggang sa makapasok ng parehong kumpanya pagkatapos ng kolehiyo. Sa paningin ng marami, goals ang friendship nila. Power duo, sisterhood goals. Pero kung may nakakakita lang sana ng mga tinginan nila sa isa't isa tuwing nagkakaroon ng awarding sa opisina, kung may nakakarinig lang sana ng tahimik na buntong hininga ni Christine tuwing pinupuri si Lara sa natural charm nito, at kung may nakakabasa lang sana ng diary ni Lara kung saan nakasulat, hindi ko naman sinasadyang lagi siyang nauungusan, hindi ko rin naman kasalanan kung mas gusto ako ng mga tao. Tahimik ang kompetisyon. Pero matagal na itong nagsimula. Simula pa lang ng college, palihim na silang nag-uunahan. Sa recitation, sa project presentation, kahit sa atensyon ng mga guro. Pero sa tuwing may nananalo, laging may palakpak at yakapan. Laging may congrats, bestie. You deserve it. Pero sa loob-loob, may kurot. May lihim na sakit. At doon na nga pumasok ang lalaking nagpabago ng lahat. Si Andrew, bagong transfer sa marketing department, matalino, may charm, at may pagka-misteryoso. Hindi tulad ng ibang lalaki sa office na palakaibigan agad, si Andrew ay reserved pero polite. Hindi mapagkibo pero may presence. Hindi nagpo-post sa social media pero marami ang curious sa kanya. Kasama na roon sina Christine and of course si Lara. Unang kinausap ni Andrew si Christine dahil sila ang na-assign sa iisang project. Natural lang ayon kay Lara. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang mas madalas na ang tawanan ng dalawa sa pantry. Mas madalas na silang magkasabay mag-lunch. Mas madalas din silang sabay umuwi at minsan pa nga magka-text habang nasa harap niya. Uy, close na kayo ni Andrew, pabirong sabi ni Lara isang gabi habang nag-coffee sila sa labas. Ha? Hindi naman? Project lang. Mabait naman siya, sagot ni Christine. Kaswal lang ang tono, pero may kilig sa dulo ng kanyang boses na hindi nakaligtas kay Lara. Hindi na sumagot si Lara. Umigib lang siya ng mainit na hininga habang ngumiti at tumango. Pero sa loob-loob niya, may kirot. Lagi na lang siyang nauuna. Hindi man inamin ni Lara, pero naramdaman niyang unti-unti siyang nauungusan na naman. Hindi dahil mas magaling si Christine, kundi dahil si Andrew, ang lalaking matagal na niyang napapansin, ay tila mas interesado kay Christine kaysa sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya affected. Hindi naman sila ni Andrew. Wala naman siyang sinabing gusto niya ito. Pero bakit ganito? Bakit parang may kompetisyon na naman sila ni Christine kahit wala namang laban? Habang si Christine naman, hindi alam kung paano ikukwento sa kaibigan ang unti-unting pagtibok ng puso niya para kay Andrew. Baka sabihin niya inaagaw ko lahat. Baka isipin niya kompetisyon ko siya. Ang hindi nila alam, matagal na silang nasa paligsahan sa atensyon, sa tagumpay, at ngayon sa puso ng iisang lalaki. Hanggang isang gabi, nakita ni Lara sina Christine at Andrew sa labas ng isang restaurant. Hindi malayo ang kanyang distansya, pero kitang-kita niya kung paano tinititigan ni Andrew si Christine. Kung paano nagiging masaya si Christine na parang wala ng ibang tao sa paligid. Tumigil si Lara. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Pero ang ngiti niya, unti-unting nawala. Lagi na lang siyang nauuna sa awards, sa papuri, sa lahat. Ngayon, pati ba sa puso? Akala ko siya na.
Akala ko ako lang. Habang lumalalim ang mga araw, lalong lumalalim din ang nararamdaman ni Christine para kay Andrew. Hindi ito mabilis pero siguradong totoo. Tuwing magkausap sila parang nahuhulog siya paunti-unti. May galaw, may salita at may tingin si Andrew na sa kanya lang. O, yun ang akala niya. Mas naging close sila mula nang matapos ang unang project nila. Christine would find herself smiling out of nowhere habang binabasa ang simpleng message ni Andrew. Good morning, partner. Don't forget to eat. At kapag kinakausap siya nito sa harap ng iba, may kakaibang kilig siyang nararamdaman. Sa mata ni Christine, espesyal siya. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang babaeng posibleng minamahal na. Pero habang lalong dumarami ang araw na lumilipas, may nararamdaman siyang pagbabago. Unti-unti parang may hindi tama. Si Andrew, na dati laging nauunang mag-chat, ngayon ay bihira ng magparamdam. Sa office, tila mas marami na itong iniiwasang tinginan. May problema ba? Tanong niya minsan. Pagod lang. Ang daming deadlines. Sagot ni Andrew na hindi man lang siya tiningnan sa mata. Hindi nagtagal. Napansin ni Christine na palaging busy si Andrew tuwing nagyayaya siyang mag-lunch. Kapag tinatawagan, laging hindi nasasagot. Kapag tinatanong kung anong plano, laging may dahilan. Paulit-ulit, hanggang sa masanay siya na lang ang laging naghihintay. Pero hindi niya agad pinagdudahan. Hindi agad siya nagalit. Kasi mahal niya. Isang hapon, lumabas si Christine ng mas maaga kaysa usual. Wala siyang sinabing paalam. Gusto niya lang magpahangin. Naglakad siya papunta sa coffee shop hindi kalayuan sa opisina. Isang paboritong tambayan tuwing gusto niyang mapag-isa. Ngunit sa paglapit niya sa malaking bintana ng shop, napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob nakaupo si Andrew. Tapat sa kanya si Lara, magkaharap. Magkadikit ang siko at higit sa lahat, magkatitigang parang may sariling mundo. Kitang-kita niya kung paanong dahan-dahang isinandal ni Andrew ang kamay sa ibabaw ng mesa, halos madikit sa kamay ni Lara. Sa pagitan ng mga titig nila, parang may lihim na hindi kailangan ng salita para maintindihan. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatayo doon. Hindi niya rin maalala kung paano siya nakaupo sa bench sa park ilang kanto mula roon. Ang sigurado lang niya merong something sa kanilang dalawa. At hindi siya kasama roon. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagwala. Hindi siya tumawag kay Andrew. Hindi rin siya nagtanong kay Lara. Tumahimik lang siya. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may bagyong dahan-dahang binubuo sa loob ng kanyang dibdib. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Baka naman misunderstanding lang. Baka may pinag-uusapan lang sila. Pero ang puso niya, alam na ang totoo. Sa bawat segundo ng katahimikan, nararamdaman niyang hindi lang siya ang niloko. Parang may kinuha sa kanya. Hindi lang pag-ibig, kundi pagkakaibigan. Sa isang iglap, parang nawala lahat. Akala niya, siya ang babaeng kasama ni Andrew sa mga plano, sa bawat pangarap. Pero ngayon, parang wala siyang bahagi sa kahit alin doon. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid si Christine. At sa kanyang katahimikan, mas marami siyang nalaman kaysa sa inaakala niya. Isang beses, naiwan ni Lara ang phone nito habang nasa pantry. Tumunog ito at nakita niya ang message preview same time later. Dito na lang ulit. Hindi niya binuksan. Hindi niya kailangang buksan. Alam na niya kung sino ang kausap. Isa pang pagkakataon, nakita niyang magkasabay sina Andrew at Lara papuntang elevator, sabay pang tumingin sa paligid bago sumakay. Wala silang napansin. Pero siya, kitang-kita niya lahat. Ang bawat lihim, bawat galaw, bawat sulyap. Sa harap ng salamin, pinagmasdan ni Christine ang sarili. Mukha pa rin siyang composed, presentable, at kalmado. Pero sa likod ng lahat ng iyon, punong-puno na siya ng tanong. Ano bang meron si Lara na wala ako? Bakit sa dami ng tao, siya pa rin ang pinili niya? Ako ba ang laging pangalawa? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umiyak. Pero wala siyang luha. Ang meron lang siya ay plano. Hindi siya gaganti gamit ang hinanakit. Hindi siya bababa sa antas ng pagtataksil. Hindi siya magsusumbong. Hindi siya magwawala. Pero lalaban siya. Hindi niya hahayaan na matalo. Hindi niya hahayaan na magmukhang kawawa. Hindi niya hahayaan na sa bandang huli, si Lara na naman ang manalo. Habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin ng restroom ng opisina,
tahimik niyang bumulong kung laban ang gusto nila, ibibigay ko. Pero hindi ako ang talo sa dulo. Mula sa araw na yon, hindi na bumalik si Christine sa dati. Sa labas, kalmado siya. Professional pa rin. Nakangiti sa opisina, normal pa rin kung kumilos. Pero sa loob, may bagyong walang patid na umiikot. Hindi na siya umiiyak sa gabi. Hindi na siya nagtatanong kung bakit hindi siya pinili. Ngayon, plano na ang iniisip niya. Bawat galaw niya ay planado, silent but sharp, parang ahas na kumikilos sa dilim. Hindi niya kayang tumbasan ang ganda ni Lara. Hindi niya kayang ibalik ang pagmamahal ni Andrew. Pero kaya niyang bumawi sa ibang paraan. Sa paraan kung saan siya ang mananalo sa huli. Sa loob ng ilang linggo, naging mas mapanuri si Christine. Lahat ng kilos ni Andrew ay sinusundan niya, hindi para muling mahalin, kundi para basagin. Sinimulan niya sa trabaho. Muli niyang binalikan ang mga email chains, project folders, at internal files na may kinalaman kay Andrew. May mga red flags siyang napansin, receipts na hindi nagtutugma, approvals na wala sa tamang proseso, at mga reimbursement na mukhang paulit-ulit pero hindi malinaw ang dahilan. Bumuo siya ng spreadsheet. Inisa-isa niya ang bawat transaction na may pangalan ni Andrew. Tahimik niyang kinumpirma sa accounting team ang ilang files. Kunwari tumutulong sa audit. Walang naghinala, kasi sino ba naman ang mag-aakalang ang mahinhing si Christine ay may tinatagong plano? Sa mga gabing mag-isa siya, iniisip niya si Andrew at Lara. Iniisip niya kung paano sila magkasamang masaya habang siya, tahimik na umiiyak noon. Pero ngayon, siya na ang may hawak ng alas. Isang tanghaling tirik ang araw at abala ang lahat sa opisina. Tinitigan niya ang send button ng ilang segundo habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang palad. Isang pindot lang at tapos na parang bomba na pinasabog niya mula sa dilim. Tahimik na pinindot ni Christine ang button sa email ng isang anonymous account, Internal Fraud Inquiry Confidential. Laman nito ang lahat ng ebidensyang naipon niya. Attached ang mga dokumento, mga resibo, pati analysis. Walang pangalan ng nagpadala, pero sapat para guluhin ang buong department. Ilang araw lang ang lumipas. Dumating ang investigador mula sa headquarters. Isa-isang tinawag ang mga tauhan. At sa isang linggo pa lang, sinuspinde si Andrew. Walang paliwanag, walang pampalubag-loob. Sa gitna ng kaguluhan, si Christine ay nanatiling tahimik at nakangiti. Umiiyak si Lara nang puntahan siya ni Christine sa bahay nito. Magulo ang buhok, namumugto ang mata, at tila nagmamakaawa ng pag-asa. Christine, hindi ko alam ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Andito ako, bulong ni Christine habang mahigpit na niyayakap ang kaibigan. Andito ako, pero hindi mo alam, ako rin ang dahilan kung bakit ka umiiyak ngayon. Hindi siya ganon, Christine, kilala ko siya. Hindi niya magagawa yon. Baka may hindi lang tayo alam. Baka may ibang dahilan. Habang sinasabi niya ito, dahan-dahang humihigpit ang yakap niya. Hindi sa simpatya, kundi sa pagtatagumpay. Ang dating babaeng halos sirain siya, ngayon ay humihingi ng lakas sa kanya. Isang tagpong punong-puno ng panlilinlang na masarap namnamin dahil sa kanyang pananahimik. Siya rin pala ang tunay na nanalo. Lumulundag ang tinig niya sa pagitan ng pag-ubo at paghinga. Boses na halos hindi na makilala, para siyang batang ninakawan ng liwanag at iniwang walang tahanan. At si Christine? Nakatingin lang, walang luhang pumapatak. Dahil ang lahat ng iyak na iyon ay tagumpay para sa kanya. Sa mata ng opisina, si Christine ay naging modelo ng composure at malasakit. Tahimik siyang nagtatrabaho kahit gulong-gulo ang departamento. Siya ang unang tumulong sa kumpanya para maayos ang reassignments. Siya rin ang una sa volunteer list para tumulong sa audit. Napakabait mo talaga, Christine. Hindi ko alam kung paano ka nananatiling matatag, sabi ng manager nila. Ngumiti lang siya. Sa kabila ng lahat, si Christine ang tila bayani. Si Lara ang luhaang kasintahan, at si Andrew ang nilimot at tinalikuran ng lahat. Pero ang hindi alam ng lahat, ang bayani ay may hawak palang espada. At ang bawat ngiti may itinatagong talim. Mula nang masuspinde si Andrew, parang nilamon ng lupa ang kanyang presensya. Walang tawag, walang mensahe. Parang biglang nabura ang lalaking minsang mahalaga sa buhay ni Lara. At si Lara, unti-unti na ring nawawala.
Hindi sa pisikal na anyo, kundi sa loob. Sa opisina, bihira na siyang magsalita. Kapag tinatanong, isang linyahan lang ang sagot. Dati-rati siyang masayahin palangiti, close sa lahat. Ngayon, tila may sarili siyang mundo na hindi na niya gustong ibahagi kahit kanino. Hindi na rin siya nakikipagkita sa barkada. Hindi na sumasama sa lunch out. Hindi na rin umuuwi sa probinsya kahit inaanyayahan ng magulang. Sa bahay, ayon sa kapitbahay, madalas nakatingin lang ito sa kawalan habang nakaupo sa veranda. Nagsimula na siyang mawala sa sarili. Si Christine, sa kabilang banda, ay tila kabaligtaran. Tuloy pa rin sa trabaho, tuloy sa mga commitments, tuloy sa normal na buhay. Pero sa gabi, sa tahimik na sulok ng kanyang apartment, tila nakokonsensya. Tama ba ang ginawa ko? May sandaling naninimbang siya sa pagitan ng tagumpay at pagkasala. Pero lagi niyang sinasabi sa sarili, ginawa ko lang kung ano ang karapat-dapat. Wala akong sinira. Ako lang ang lumaban. Isang gabi habang nakahiga si Christine, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, si Lara ang bumungad. Nang tumingin ito kay Christine, hindi na kailangan ng kahit anong salita. Lumapit si Lara, yumakap sa kanya ng mahigpit na mahigpit. At sa mga braso ni Christine, tuluyang bumagsak ang mga luha. Ikaw na lang ang meron ako, bulong ni Lara sa gitna ng pag-ubo at panghihina. Tumigas ang katawan ni Christine. At habang yakap siya ng kaibigang sinaktan niya, pumasok sa isip niya ang lahat ng sandaling siya ang may hawak ng espada. Sa mga mata ni Lara, siya pa rin ang ligtas. Hindi alam na siya rin ang dahilan ng pagkawasak nito. Kaibigan pa rin ba ang turing niya kay Lara? O dapat ba siyang masiyahan na siya na lang ang naiwan? At kahit anong pilit niyang kalimutan, bumabalik pa rin sa alaala ang gabing yun, ang gabing hindi siya umuwi. At ang bisitang hindi niya inaasahang hahalik sa kanyang kahinaan. Hindi niya na muling pinangalanan ang gabi ring yon. Dahil alam niyang kung aaminin niya ito, babalik ang tanong. Sino ba talaga ang pinili ni Andrew? Ngunit isang bagay ang malinaw. Sa gabing iyon, si Lara ang bumagsak at si Christine ang naging tahanan ng isang pusong durog na durog. Ilang araw na silang hindi nagkakausap matapos ang gabing iyon. Si Lara ay muling nagkulong sa katahimikan, habang si Christine ay balik sa pagtatrabaho. Ngunit hindi siya mapakali. Tuwing tititigan niya ang sarili sa salamin, nakita niya ang sarili. Confident, maganda, determined. Pero sa likod ng refleksyong iyon, isa siyang kontrabidang nakangiti habang pinapanood ang pagbagsak ng bida. Parang may boses na humahabol. Siya ang tinalo mo. Siya ang sinira mo. Kaibigan mo siya. Pero ginamit mo siya bilang kasangkapan sa plano mo. At ngayon siya ang wala. At ikaw buo pa rin. May halong hinagpis. Pero may halong pagmamataas. Sa mga panahong hindi siya pinili, si Lara ang nanalo. Pero ngayon, siya ang naiwan. Siya ang naiwang matatag. Isang gabi, hindi sinasadya. Nadaanan ni Christine ang park sa tapat ng isang lumang chapel. Sa dulo ng pathway, may nakita siyang pamilyar na anino. Si Lara. Naka-jacket ito, nakaupo sa bench, may hawak na phone, nakatalikod. Pero walang duda. Kilalang-kilala niya ang postura. May kausap si Lara sa cellphone nito. At sa tabi niya, may batang lalaki na tila mga 2 taon pa lang. Payat, maputi, at may mata na parang pamilyar kay Christine pero hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sa dahan-dahang paglakad, narinig niya ang isang linyang nagpayanig sa kanyang kaluluwa. Sabi ko sa'yo, anak, babawi tayo. Tayong 2 lang. Wala nang iba. Lumipas ang mga taon. Tahimik pero matatag na itinayo ni Christine ang kanyang bagong buhay. Ngayon, nasa abroad na siya. May magandang trabaho, sariling bahay, at higit sa lahat, isang anak na siyang dahilan ng bawat pagbangon. Wala na si Andrew sa larawan. Wala ring balita mula kay Lara. Ngunit para kay Christine, sapat na ang katahimikan. Hindi siya naghahanap ng closure. Dahil sa puso niya, tapos na ang laban. Ang hindi alam ng iba, ang batang laging nakadikit sa kanyang gilid, na may bilugang mata at misteryosong nangiti, ay may hawig. Kay Andrew, hindi niya kailanman sinabi, hindi niya kailanman ipinagpilitan. Isa iyong lihim na pilit niyang binubura kahit sa sarili niya. Pero sa bawat ngiti ng bata, sa bawat kilos nitong tila minana, mula sa isang nakaraan na pilit na niyang nililimot,
Paulit-ulit siyang binabalikan ng tanong, bakit sa akin napunta ang ganitong alaala? Isang araw, bumalik si Christine sa Pilipinas. Hindi bilang dating kaibigan o dating kasintahan ng nakaraan. Bumalik siya bilang ina, bilang babae, at bilang taong may nakatagong tagumpay. May paanyaya ang kanilang dating manager, isang reunion ng lumang opisina. Nagdadalawang isip siya sa una, pero sa huli, napapayag din. Gusto rin niyang ipakita sa anak ang kultura at lugar kung saan siya nagsimulang mangarap. Hindi niya inaasahan na nandoon din si Lara. Nagtagpo ang kanilang mata. Wala nang poot. Wala na ring tanong. Isang simpleng hello, sabay ngiti, at lumapit si Lara. Kasama rin nito ang kanyang anak, ang batang nakita ni Christine noon sa park. Christine, sabi ni Lara, ilang taon na rin ano? Oo nga. Ang bilis ng panahon, tugon niya. Ito si Caleb, anak ko. Hi, Caleb, malambing na bigkas ni Christine. And siya naman si Eli, pakilala ni Christine sa sariling anak. Isang masayahing bata, maliksi, matalino. Habang naglalaro ang dalawang bata, sabay nilang pinanood ang halakhakan at habulan ng mga anak sa damuhan. Tahimik lang si Christine. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang lihim na tinanggap na niyang bahagi ng kanyang katahimikan. Habang pinagmamasdan ni Christine si Lara, napansin niyang mas maamo na ang mukha nito. Mas kalmado, mas magaan. Wala na ang dating yabang o kinang ng kumpiyansa. Isa na lang itong ina na pilit pinapalaki ang anak sa gitna ng kawalang katiyakan. Sa kabila ng lahat, may respeto pa rin siyang nararamdaman para sa dating kaibigan. Dahil kahit papaano, pareho na silang humawak sa parehong lalaking parehong bumitaw sa kanila. Pero sa pagitan ng katahimikan at bagong pagkakaibigan, may isang katotohanang hindi kailanman malalaman ni Lara. Na hindi lang siya ang may anak ni Andrew at habang pinagmamasdan ni Christine ang anak niya na nakikipagtawanan kay Caleb, napangiti siya. Hindi dahil siya ang panalo, kundi ng tahimik niyang pagtanggap. Ang cute nila, no? Sabi ni Lara habang nakaupo sa tabi ni Christine. Oo, sagot ni Christine, para silang matagal nang magkakilala. Minsan iniisip ko, paano kaya kung iba ang naging takbo ng lahat? Tanong ni Lara. Hindi sumagot si Christine. Bagkus, pinanood niya lang ang mga anak nila. Magkatabi, masaya. Walang ideya sa gulong dinaanan ng kanilang mga magulang. Sa isip ni Christine, dalawa kaming nagmahal. Pero ako ang may iniwang alaala. Isang lihim na kailanman ay hindi niya malalaman. Sa pagbabalik ni Christine sa ibang bansa, wala siyang dalang poot. Wala siyang dalang yabang. Bit-bit niya lang ang kanyang anak, ang kanyang katahimikan, at ang mga aral na iniwan ng nakaraan, na minsan, hindi mo kailangan ng paghihigante para manalo, na may mga panalong tahimik pero buo, na hindi lahat ng totoo ay kailangang sabihin, at sa dulo ng lahat, habang inihahatid niya ang anak sa paaralan, sinabi niya sa sarili, sa kanya ang lalaki, sa akin ang katotohanan, the end. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.